Hello mga kababayan. Good evening sa ating lahat. Alas 11 na dito sa amin. Gusto ko lang may share sa inyo yung kaganapan kanina sa Senate hearing. Pero privilege speech kasi kanina si Amy Marcos at puro naman paninira yung mga sinasabi niya tungkol sa mga kasamaan niya na mga 11 na senators, yung mga minority ba. At saka yung syempre hindi niya makalimutan na nasira yung kanyang kapatid na angat na angat sa kanya. So yan, pakinggan nyo at i-share ko sa inyo para sa ganun malaman naman ninyo kung ano yung mga pinagsasabi ni Amy. Thank you very much. Magandang hapon po, Madam President, our Majority Leader, the ladies and gentlemen of the Senate. I rise today on a matter of personal and collective privilege to address a pressing issue of utmost national importance. For far too long, our Filipino people have been left uncertain, confused, deliberately kept in the dark regarding the true intentions behind the continuing and increasingly belligerent efforts to append the new Senate leadership and worse, to amend the Constitution. The Filipino people deserve clarity. The Filipino people deserve honesty, and above all, the Filipino people deserve at least the truth. Madam President, today I will not rely solely on my own words. I will present before this chamber a short video containing documentation, footage, and statements directly connected to the ongoing efforts toward term extension and charter change. With your permission, therefore, may we now direct the technical team to play the video presentation. Bakit nagpalit ng liderato sa Senado? May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant. Bakit ito nilusog? Bakit patuloy ang pananakot? Talagang garapalan, obvious na obvious, iniisa-isa ang majority. Bakit may panggigipit? Pinakakasuhan ng Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta ng plunder at indirect bribery. Bakit may pambabaluktot ng kwento? Nililito nila ang publiko. Ang kainan ay naganap alas 4 ng hapon. Ang barilan alas 7. Pinagmamalaki nilang may nangangamusta. Si Camille Villar ang unang nag-update. Saka sila nagsi-reply. Last convo, 4 p.m. Next chat, 10 p.m. Bakit may demolition job? Bakit may pait? Bakit hindi matanggap? Napakaraming bakit. At narito ang mga sagot. Pero bago ang katotohanan, wasakin muna natin ang kasinungalingan. I, Alan Peter Shram Cayetano, having been elected to the position of Senate President, Hindi nagpalit ng liderato para sa impeachment. Hindi totoong pinapakalat ng mga nabulaga. Ito this time, medyo nagkabulagan. Ang impeachment ay labanan ng numero. Hindi ang mga Duterte aligned ang dapat mangamba, kundi ang mga sa umpisa pa lang ay may hatol na. Ang sinasabi, sir, ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment. Lahat na i-connect. As I told you, may 12 kami. Si Bato is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes. Hindi siya ang pagmumulan ng 16 votes. Wala siya doon eh. 12 kami. Bakit kami magkuku? May 12 na kami kung ang pinag-uusapan lang natin eh, impeachment. Actually, 9 lang ang kailangan para ma-dismiss. Yes, 12 kami. So it's more than the required votes. But that's not the point. Ang ano kasi, pinipilit nilang i-connect doon. Kaya ako natatawa. Where is the connection there? Gusto pang ipa-inhibit ang mga tinatawag nilang Duterte-aligned senators. Nananawagan pa ng partial kuno at pagiging patas. Pero sa publiko, may mga pahayag na hindi makakatakas. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Bakit ganito ang desperasyon? Bakit hindi maikubli ang gigil? No. Bakit natataranta ang lahat? Mr. Speaker, I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment. Narito ang pagsisiwala.
Noong April 22 sa Soler, nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. Konas ang gusto nilang mode ng charter change. Muling isinusulong sa Kamara ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Is something big brewing inside the government to claims of a possible no-election scenario. Ang pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. At para makakuha ng suporta sa Senado at sa Kongreso, ito dapat ang mga nilalaman. Dapat ma-extend ang termino ng mga senador at congressmen na mawawala na sa pwesto by 2028. Ang eleksyon sa bawat senador ay magiging by region. Nagdiskusyon sila kung 2 o 3 senador per region. Kinompute nila kung mayroong 18 regions, nasa 36 o 54 ang magiging senador. Lumutang din ang usapang para hindi makaporma si Inday Sara sa 2028, gawing 50 years old ang edad ng pwedeng tumakbo. Pero nagpanukala rin si Soto na pwedeng gawing 35 years old para kay Vico Soto. Dahil ipagmamayabang niyang kayang talunin ito si Inday Sara. Meron ako idadagdag, maganda, Vicky. Ibaba natin ang edad ng presidente to 35. Magagaling ng bata ngayon eh. Magagaling eh. Ibigay na natin sa mga kabataan na pagpatakbo nitong bansa. Baka puro matino pa mailagay natin. Baka sabihin nila, Senator Soto, this is to siguro allow your nephew, ba, si Vico, na tumakbo. Sabi ko na maging qualify. Sabi ko na mag-iisip sila ng gano'n, hindi ko naisip si Vico Rooney. Ang impormasyong ito ay mula mismo sa kasama sa meeting. Kasama din nila ay isang congressman, isang gobernador, isang retired military officer, isang dating may mataas na katungkulan, at 5 mula sa private at business sector. Kaya ba binaliwala ang panawagan ng taong bayan? Kaya ba binaliwala ang paalala ng Iglesia ni Cristo? Hindi po nagbabago ang bilin ng Iglesia ni Cristo, Nelson, na ang Iglesia ni Cristo po ay tutol sa impeachment. Kaya ba nagtatapang-tapangan ang mga umaastang bida sa ginagawa nilang tunay na drama? Kaya ba nila sinasabing hindi sila natatakot sa eleksyon ay dahil alam nilang walang eleksyon na magaganap? Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon. At ang boto sa impeachment ay refleksyon ng boto sa pagsira sa 1987 Constitution. Pabor ang karamihan sa mga pagbabago sa saligang batas, lalo na sa usaping ekonomiya. Ngunit kung papakialaman ng iilan ang konstitusyon para maghari-harian at para sa pansariling kapakinabangan, makapwesto ng matagal o mailuklok ang kamag-anak, humanda kayo sa galit ng bayan. Ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay hindi kakaiba. Ito ay nakabase sa prioridad at gusto ng mga senador. Bumabahana ng ebidensya laban kina Bongbong Marcos, Liza Marcos, Sandro Marcos at Marvin Romualdez. Kailangan ng may bayag sa Blue Ribbon Committee. Ipinangako na sa mga korap na mambabatas ang perang malilikom sa 2027. 2028 national budget. Dapat pigilan. 2028, alam natin that's the election budget. And it was assured to the congressman, this will also be the CONAS budget. Nagiging isa ng malaking sindikato ang pamahalaan. Sinusuportahan ito ng mga dating kalaban, mga tinulungang manalo noong nakaraang eleksyon, mga may galit sa nagdaang administrasyon. Lahat sila kasama ng pinakamalaking troll farms at ilang bahagi ng mainstream media ay pinagagana ng 2 bagay. Pera galing sa korupsyon, galit sa mga Duterte. Mahalaga ang liderato ng Senado para sa mga korap at nakasandal sa mga buwaya ng kapangyarihan. Ngunit mas mahalaga ito sa mga naninindigan na ang Senado ay bantayog ng konstitusyon na hindi dapat tinatakot, sinusuhulan at iniipit upang maging tau-tauhan. Maaaring hati ngayon ang Senado.
Maaring kanya-kanyang bersyon ng kwento. Wala nang pakialam kung ano ang totoo. Isa itong indikasyon na gumagana ang demokrasya. Kailangan lang maalala ng bawat senador na kahit sila ay may kapangyarihan, hindi dapat nila malimutan magpakatao. Sa kabila ng lahat ng problema, pinakamababang halaga ng piso sa kasaysayan, mataas na bilihin at gasolina, kawalan ng trabaho, halos wala nang makain, nagpapakamatay na mga magsasaka. Ang inuuna ay politika, impeachment at kung ano-anong propaganda para mabalik ang kontrol sa Senado ng mga nangako na maisakatuparan ang pagpapahaba ng panahon sa kapangyarihan. Kung magde-deny yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin. Impeachment, no elections, term extension. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan. Inuuna ito kesa gutom, trabaho, kalusugan, kabuhayan. Gusto nilang pahabain ang paghihirap ng Pilipino. Gusto ata nilang gumapang ang bayan sa dusa, gaya ng paggapang ng mga buhaya sa kaban ng bayan at konstitusyon. Ginoong Pangulo, Ginang Pangulo, hindi ko inaakalang aabot sa punto ng buhay ko na ako, isang Marcos, magtatanggol ng 1987 Constitution, isang saligang batas na isinulat laban sa aming pamilya. Pero sa huling pagbisita ko sa libingan ng mga bayani sa puntod ng aking ama, pinaalala ako ng mga katagang nakasulat sa kanyang himlayan, Pilipino. At bilang Pilipino, bilang isang lingkod bayan, bilang isang kaisa-isang anak ni Ferdinand Marcos na may lakas ng loob na tumindig para sa ating bansa, dapat protektahan natin ang saligang batas ng Pilipinas. Nitong mga nakaraang linggo, hindi lang ako basta Pilipino, hindi lang ako basta senador, naging reporter pa at vlogger dahil walang mag-cover sa totoong nangyayari. Pero napakaraming nagko-cover up sa mga korap na politiko. Kung meron nakakaalam sa galit ng bayan pagdating sa pagpapahaba ng poder sa kapangyarihan, nasa unahan na ako ng listahan. Hindi ako makakapayag na walang maisabuhay sa mga aral ng kasaysayan. Noong naharang natin ang PI na yan, People's Initiative, noong Enero 2024, hindi naman sila tumigil. Noong 12 ng Agosto 2025, unang inihayag ni Bongbong Marcos ng ating Pangulo na hindi niya tututulan ang isang Constitutional Convention o CONCON upang ayusin umano ang mga butas sa saligang batas, kasunod ng pahiwatig ng Kongreso na sumusuporta nito. Pagsapit ng Nobyembre, nung nakaraang taon din, naghain na si Congressman Ronaldo Puno at mga miyembro ng NUP, National Unity Party, ng House Bill 5870, naglalayong magpatawag ng Constitutional Convention upang magmungkahi ng mga amyenda sa konstitusyon. Noong 30 ng Enero 2026, nagpahayag naman si dating Senate President Soto ng suporta sa pagtalakay ng mga amyenda sa konstitusyon matapos ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Agad itong ikinatuwa ng tropang NUP na nagsabing mahalaga ang kooperasyon ng Senado upang maisulong ang mga reforma sa saligang batas. Gayunpaman, noong ika-31 ng Enero 2026, sumagot ang Malacanang, hindi raw prioridad ang charter change o CHACHA dahil nakatutok umano ang Pangulo sa mga isyong pang-ekonomiya
Isang pahayag na inilabas matapos magpahayag ng suporta si SP Soto noon sa pag-amyenda ng konstitusyon. Sa gitna ng debateng ito, naghain nung ikapito ng Pebrero 2026 yung dating ARTA Rabindranath Kilala ng isang radikal na panukala, buwagin ang Senado, pati na rin ang Kongreso at lahat ng lokal na sanggunian, paltan ng isang National Legislative Assembly, maari umano makatipid ng hanggang 1 trilyong taon-taon. Nung nakaraang buwan, formal din hinikayat ni Congressman Puno at ng NUP ang liderato ng Kamara na simulan ng pakikipag-usap sa Senado hinggil sa charter change sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Ginamit pa nila ang pagiging bukas ni SP Soto sa constitutional amendments bilang oportunidad para sa koordinasyon ng dalawang kapulungan. Sa huli, noong 14 ng Mayo 2026, mariing itinanggi ng Malacanang ang akusasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano na sinusubukan ng palasyo pahinain ang Senado. Binigyan diin ng palasyo na hindi pinag-uusapan ng Tsa-Tsa at inulit ang pananaw ng Pangulo na hindi ang pag-amyenda ng saligang batas ang sagot sa kasalukuyang problema ng bansa. Ngunit hindi ito ang nangyayari sa labas ng palasyo. Ang NOEL at term extension ay buhay na buhay sa mga patay na patay sa kapangyarihan. Pagkat sa kasalukuyang ika-20, ika-20 Kongreso, maraming panukalang naglalayong baguhin ang konstitusyon. Mula sa House Bill 368 ni Congressman Abante, na nagsusulong ng CONCON hanggang sa resolution of both houses number 1 ni Congressman Garbin. Sinundan pa ng resolution of both houses number 2, naglalaman ng mungkahing ibaba sa 35 anyos ang minimum age requirement ng presidente at ang vice-presidente 30 ang edad. Bukod dito, Congressman Richard Gomez naghain ng resolution number 3 upang amyendahan din ang Constitution. Meron pang resolution number 4, nagmumungkahi gawing 3 taon na lamang, 3 magkakasunod na termino ang panunungkulan ng mga senador. Nariyan ang House Resolution 460 ni na Congressman Oreta, Congressman Remulla, Congressman Dasa at iba pa na bibigyan linaw daw ang kahulugan ng forthwith sa impeachment. At mula noong Abril, habang hinihikayat ng mga congressman na bumoto sa impeachment, malakas ang ugong ng NOEL sa 2028. Lumutang na rin ang mga detalye. Magte-term extension ang mga congressman at madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ganon din, 2028. Ganon din ang mga senador, pati ang Pangulo, hanggang 2031 na raw. Kung may eleksyon man sa 2028, sa lokal na lang. Kaya, Visayas o Mindanao ka man, suportado ng iglesia o hindi, walang problema dahil walang eleksyon. Kaya ang tanong ngayon, ayaw ba talaga ng palasyo sa Tsa-Tsa o kunwari lang? O talaga bang wala ng respeto sa Pangulo? Bukod kay Lito Banayo, napakarami kong sources patungkol sa mga meeting na naganap para sa isinusulong na Constituent Assembly o CONAS. Mga kalipunan ng mga politikong hindi nananalo sa mga matataas na posisyon, inaambisyon nila. Kung hindi kayang manalo sa boto, baguhin na lang ang konstitusyon. Noon pa man, hindi ako naging hadlang sa pagbabago. Kumpara lamang sa ekonomiya at ikagiginhawa ng buhay ng Pilipino. Pero magagaling ang mga buwaya. Tahimik na gumagapang upang malamon pati ang konstitusyon. Kung nagsisinungaling ang mga nagsumbong sa akin.
Kung sasabihin kasinungalingan ang sinabi ko ngayon at ang pinalabas, hinihikayat ko ang mga senador ngayon sa ating bulwagan. Ipangako natin sa taong bayan na may eleksyon sa 2028 mula sa presidential hanggang sa lokal. At Madam President, magiging masaya akong mapatunayan na mali ako dahil ibig sabihin nun, mananalo ang tama. In the interest of time and that this chamber may proceed with its scheduled legislative business, I will not entertain any interpellations at this juncture and would rather allow the facts in the video as well as confronting this nation to resonate fully with this chamber and the Filipino people. I urge this body to look deeply into what we have witnessed today, act with vigilance, courage, and fidelity to the Constitution we swore to defend. Maraming salamat po. Thank you. Madam President, may I make Yes, we recognize Senator Mig Subiri. point of order? Madam President, the point of order. Under Section 93, 94, 95 on unparliamentary acts and language, I just want to point out that the video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool, right? It's should be stricken off the record, Madam President. And it's unparliamentary. We've seen videos presenting evidence on issues that are taken up on the floor. Senator Tulfo always comes out with videos showing people being mauled, people being abused for the information of this body to act on that particular issue. But to come up with an opinionated piece like that, ganong klaseng video na propaganda, na showing intrigue. Kasi ako, Madam President, hindi naman ako sang-ayon sa people's charter change. I was the first one in this institution who fought that kind of move with the PI. And all of us together, kaming lahat, for the first time in the history of the Senate, 24 senators tumayo dyan at pinasapu natin yung Contra People's Initiative, na fake People's Initiative. Na talagang kinall out natin yung lahat ng grupo ng tumutulak nun, from the Speaker and even Malacanang, kinalaban natin. Kaya wala kaming kinalaman dyan. Bakit sinama kami dyan sa propaganda na yan? Na dahil kami, Duwag 11? Ano ba yan? Bulaga 11? At grade 13? That should not be shown here. Because what will stop us now, Madam President, for that lady senator, that we come up also with a propaganda video here, papalabas din namin, yung mga sala nila. Oo, kung ano-ano, hindi naman kami ganyan. No? To gain traction, to gain views and publicity, will destroy our fellow colleagues here. Walang ganyanan. Ako, hindi ako nagagalit. Kilala niyo ako. Ako pinaka-amiable dito. Mahal ko kayo lahat. Pero hindi tama yung pangyayaring iyon. Hindi ba? Kung galit po kayo, magsalita po siya dyan, magalit siya sa gobyerno niya. Magalit siya sa kapatid niya. Burahin niya kapatid niya. Pero wag naman niya idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. Katulad yan, never ako kinausap ni Senate President Soto. Never ako kinausap ng mga kasamahan ko dito about charter change. Kasi alam din nila, tutol ako. Tinanong ko din sila, wala silang kausap, wala silang kinalaman, wala silang alam sa charter change. This whole group is just nodding, shaking their heads. There is no such thing. Inday-badiday na ba tayo dito sa Senado? Kaya nga sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. We are a circus because this type of language that we are pushing in this August chamber, it's unparliamentary. Madam President, it is unparliamentary. And I'll tell you now, these people here, ladies and gentlemen, in this body are not in favor of any amendments to the Constitution. We just want to bring back the integrity of this same chamber. Cannot we discuss that as a group, as a body, that we fight for our integrity, for the good name to be brought back, for people like Jokno, people like Tanyada, people like Aquino, people like Salonga, even Frank Drilon, people like
Miriam Defensor Santiago, Joker Arroyo, who stood here for what was the best times of our institution. Have we forgotten that and we've made it already like a circus? Madam Chair, I do not agree. Because I'm not Macamarcos. I'm not, so when you come up with a propaganda tool like that, hitting all of us, it makes us look that we are, nasa panig po kami ng mali at nasa panig po kami ng mga demonyo. Diba? May panindigan po kami lahat dito, Madam President. So therefore, you can see my passion on this. I move to strike the horrible propaganda video off the records of this great institution, Madam President. So yan mga kabayan, nakita niyo yung, narinig niyo yung aking shinare sa inyo na ni Marcos. Nakita niyo naman kung paano mag-react yung mga 11 minor na senators, yung mga minority. Lalo na si kanina Senator Sibuiris, sobrang galit na galit. Hindi pa kaya nahiya si Amy Marcos doon? Yung mga nasa majority, lalong-lalo si Legarda kanina, hindi nakaimik. Tingnan mo yung mukha ni Lito Lapid kanina sa kanya, parang walang parang may pagka mababa ang tingin niya sa kanya. Ganun ang niya, itsura niya. Si Amy Marcos talagang hindi na, wala na siyang kahihiyan. Wala na siyang kahihiyan sa kanyang buhay. Tapos sabihin pa niya na pumunta siya sa puntod ng tatay niya. Nakita niya yung ganun. Hindi naman na siya Pilipino. Hindi man Pilipino ang pinaglalaban niya. Mga China, mga Chekwang ang pinaglalaban niya. Ang pinoprotektahan niya. Ang sinasabi niya, corruption. Corruption, yung mga boss niya, corrupted na mga, na mga opisyal. Ayan, ngayon, nasaan na si Sara Duterte? Nasa opisina ba niya? Anong ginawa niya? Sa Davao ngayon, na naman? Bahang-baha na naman. Anong ginagawa niya? Wala. Silang magkakapatid. Itong Basti Duterte na yan, akala mo kung magsalita ng bangag-bangag, yung itsura niya kaya? Siya ang nakikitaan ng itsurang bangag. Yung kanyang mga paninalita, pero inaano niya sa ibang tao. At least yung ibang tao na hindi na alam kung paano magpahinga. Lagi na lang lumalabas, nagbibigay ng ano sa mga tao. Alam niyo mga DDS, alam mo, Amy Marcos, sabihin ko sa iyo, Amy, hindi mo na mabubuwag yan si kapatid mo, si PBBM. Hindi mo na yan mabubuwag. Kayo mga DDS, pakinggan nyo, hindi nyo na mabubuwag si President Marcos. Kasi nagtanim siya ng nagtanim sa puso ng mga tao. Lahat ng pangangailangan ng tao, lahat ng alam niya na kailangan ng tao na ibigay na niya. Kaya sino pa ang kukumbisin nyo para talikuran siya? Wala. Kasi lahat ng tao nakatanggap ng mga biyaya galing sa kanya. Kaya hindi yung mabubuwag yan kahit anong gawin yung nagkakasakala ka lang, Marcos, Amy Marcos. Mamamatay ka na, sa impyerno ka pupunta kung hanggang sa huling sandali ng iyong buhay, hindi ka magbabago, sa impyerno ka pupunta. Sana magbago ka, Amy Marcos. Yun lang.